Dahil sa nalaman ay sinabi ni Light sa mga tauhan na nagbago ang plano nila at dadalhin ang dalawa na gagawing bihag para makuha ang nalalaman ng mga ito tungkol sa isang maestro. At agad namang sinabi ni Gold at Nemumo na bahala sila sa scientist. Kaya sinabi ni Boy Labo na elf na hindi man siya mandirigma pero bibigyan ng kalaban ang dalawa. Saka nito ipinakita ang tunay na mga kasamang puppet na naging mga halimaw. Ito yung pinatay niyang dalawang adventurers na pinaghalo niya ang katawan sa mga halimaw. Sinabi pa nitong isa siyang henyo. Nainis ang bida dahil kilala ang dalawang adventurers at sinabi sa dalawang general na patayin ang mga kawawang hybrid. Sa isang iglap ay pareho at kasabay na pinatay ni Gold at Nemumo ang mga halimaw na bumagsak. Kaya akala nila kung tapos na. Pero napangiti lang si Yanak dahil buhay pa pala ang mga alaga nito. Umatake ang mga hybrids na iniwasan ng dalawa. Umatake din si Kaito ng laser blades nito kay Light na umilag-ilag. Pinag-slice ni Nemumo ang kalaban nito pero hindi ito namamatay. Inislice ni Gold ang kaharap na halimaw gamit ng malaking espada pero nakasuntok ito ng malakas na iniwasan ng Knight. Kaya patawa-tawa si Yanak na ipinagyayabang ang mga ginawa nitong mga hybrid at kung gusto ng dalawa ay gawin din silang ganun. Naayaw naman ng dalawa. Kaya inilabas ng mga ito ang kanilang mas malakas na pag-atake at inislice ang mga halimaw na muling natigok. Overconfident na patawa-tawa si Yanak na muling babangon ng mga zombie monsters nito. Pero napaiyak siya nang hindi na gumagalaw ang mga ito dahil patuloy lang na nasusunog. Saka pasinipan ni Nemumo ang betlog nito kaya bagsak ang scientist na elf. Nahihirapan naman si Kaito sa kalaban na Light at nang pagtawanan siya ng bida ay naalala nito ang nang isa sa kanya na Elio. Kaya nagalit ang elf at inilabas ang superpower ng armas nitong espada na nag-ilaw-ilaw pa. Umatake ang elf na inilagan ni Light. Habang patuloy sa pag-ilag-ilag si Light ay pinag-aaralan niya ang teknik na ginagawa ni Kaito sa kanyang espada na naging parang latigo sa flexibility kaya siya napahanga. Nangasar si Light na sinabing panay fireworks lang si Kaito pero wala namang power at accuracy. Kaya mas nainis pa itong parang pinaglaro ng jumping rope ang bida na pailag-ilag pa rin. Hinamon nito ang bida na umiilag-ilag kasi kaya hindi niya maramdaman ang lakas ni Kaito. Kaya pinagbigyan naman ito ng bida na tumigil at sinabing sige na nga, paluin na siya ng libre ng kalaban. Buong lakas na pinalo nga ni Kaito si Light ng malakas nitong espada na tumama naman sa bida. Pero para lang itong liwanag ng flashlight na walang sakit. Sinabi pa ni Light na sige pa. At pinagpapalo pa nga siya ni Kaito ng inakalang malakas na power. Pero wala pa ring effect sa bida at yung grandies pa ni Kaito ang nasira. Saka din siya sinuntok ni Light at napanganga si Kaito at naitapon na napaiyak dahil sa sakit. Sinabi ng bida na hindi pa papatayin si Kaito dahil may nais na malaman. Biglang nagmakaawa si Kaito na huwag siyang patayin ng bida saka nagpakilala na tinatakbuhan ng ilang elf. Kaya sinabi ni Light na hindi siya hero dahil sumusuko agad. Hindi siya tulad ng mga adventurers na pinatay nito na hindi sumuko hanggang kamatayan. Ibinigay ni Light ang armas ni Kaito at sinabing labanan siya hanggang kamatayan para karapat dapat matawag na hero. Pero natakot na ang umurong ang itlog na tumakbo. Subalit pinatamaan na ni Light ng laser spell ang paa nito na nasaktan. Saka din sinabing bakla pala ang elf. Kalaunan ay malungkot si Light dahil sa pagkamatay ng dalawang adventurers na kailangan nilang ibaon doon. Nagtanong ang dalawa kung anong mangyayari sa kanila. At sinabi ng bida na gagawin silang si James Bond na pagpapaluin sa itlog. Saka din sila pinag-teleport ni Light sa abyss na ikinagulat ng dalawang elf. Hindi makapaniwala si Yanak na nasa abyss sila kaya pinagbubugbog siya ni Nemumo. Nagtanong ang ibang mga chicks ni Light kung sino ang mga bihag nila. At nang sinabi ni Light na mga kriminal ang mga ito ay biglang naglabasan ang mga masasamang version ng mga malalakas na tauhan ni Light na handa daw katayin ang mga elf. Kaya nagtaka ang dalawa kung bakit may mas malakas sa kanila na mga tao. Biglang sinabi ni Yanak na biktima lang daw siya ni Kaito. At ganun din si Kaito na sinabing ginagamit lang siya ni Yanak na maging hero. Pero sinabi ni Light na walang ligtas sa dalawa dahil sa kanilang mga masamang pinaggagawa. Kalaunan pa ay nagising si Mia na katabi ang bumalik sa cover nito na Light. Nakita ng babae na nasa katabing kama ang kuya na nagpapahinga saka nagtanong kung nasaan ang dalawa pang kasama. Kaya ipinakita ni Light ang mga kinuha nitong buhok ng dalawang namatay na adventurers. Kaya nalungkot at napaiyak si Mia na hinawakan ng mga buhok ng mga kaibigan. Saka din umalis si Light para magkaroon ng oras si Mia na mangulila. Kalaunan pa nang nag-report si Light sa guild na sina Kaito at Yanak ang kriminal ay naging class C adventurer na ang rangko niya. Dahil din daw ito sa pagtulong nila sa dalawang nakaligtas na Mia at Elio. Kalaunan pa ay nagpaalam na sina Elio at Mia na sinabing uuwi na daw sila. Nagpasalamat ang magkapatid dahil sa tulong ng bida sa kanila. Natatakot na daw silang maging adventurers dahil sa nangyari sa mga kaibigan nilang namatay. Iuuwi din nila ang mga buhok ng mga ito para makauwi. Pero magpapatuloy pa rin sa pag-aaral na maging mage si Mia para maging malakas na siya kapag nagkita silang muli ni Light. Umalis nga ang dalawang bata na kinalungkot ni Light.
Pero sinabi ng mga tauhan na magsaya ang bida dahil magiging malakas din ang magkapatid balang araw. Kapag nangyari daw iyon ay saka dadalhin ni Light ang dalawa sa libingan ng mga kaibigan nila. Umuwi muna si Light sa opisina nito at masaya namang nag-report ang dalawang chicks niya tungkol sa kanilang mga nakuhang impormasyon kina Yanak at Kaito na kanilang tinorture. Nalaman nilang ang pagiging maestro daw ay napakalakas na tao na magiging dahilan ng pwedeng pagkasira ng mundo. Pero hindi pa rin sapat ang kanilang nalaman sa dalawang elf dahil ang captain ng White Knights ang nakakaalam ng dagdag pang impormasyon tungkol sa maestro. Ipinakita ng assistant witch ang kinaroroonan ng dalawang elf na nakakulong. At dahil wala na silang gamit ay inilabas ni Light ang magic card na nagpalabas ng mga uod na pinuntahan ang dalawang elf at nag-unleash kagat sa katawan ng mga elf na napasigaw-sigaw at naging tae. Sinabi ni Ellie na handa na ang next phase ng paghihiganti nila para kay Sasha. At alam na nila ang tungkol sa magiging asawa nitong captain ng White Knights. Kaya sinabi ng bida na good to go na sila. Ipinakita naman si Sasha at Mikhail na masayang nag-uusap at pinagtatawanan ng kwentong nangyari kay Light noon sa dungeon. Paborito daw nila ang pagpatay sa mga tao sa mga maliliit na villages at gustong-gusto nila ang pagmumukha ng mga ito kapag namamatay. At masaya daw silang mag-aasawa na silang dalawa. Pero mas excited si Light na hindi na makapaghintay sa makikitang reaction ni Sasha kapag magkita sila. Habang nakasakay sa karwahe si Sasha kasama ng isang assistant nito ay may nabanggang bata ang sinasakyan nilang karwahe. Kaya pinagpapalo ito ng elf nilang butler at nasaktan ang tao. At habang nakatingin sa gilid si Sasha ay nakita nito ang likod ni Light na naglalakad sa isang hallway kaya nanlaki ang mata niya. Agad niyang sinundan ang nakita pero umabot siya sa isang dead end na eskinita. Akala niya kung hindi si Light ang nakita pero bigla niyang nakita ang sulat ni Light sa pader na hinihintay daw siya. Kaya napasigaw si Sasha na nilapitan ng assistant. Nasa itaas lang pala ang bida kasama ni Ellie at sinabi nitong gagawin ang lahat para masaktan ng labis si Sasha sa kanilang paghihiganti. Hinuli ng mga White Knights na elf ang lalaki na nabangga ng karwahe ni Sasha at itinali nila ito sa isang puno. Saka din ginagawang target practice ni Nia at Kaya na binabato ng mga kutsilyo sa magkabilang kamay. Ipinakita din si Sharfat na ginagawa nitong manika ang isang kawawang tao na hinahawakan sa mga parte ng katawan. Sinabi ni Sharfat ang balita tungkol kay Kaito na nabalitaan nilang sinipa ng isang tao. Sinabi naman ni Must na dapat responsibilidad nilang ipaglaban ang dating miyembro ng White Knights. Pero mas gusto daw ni Sharfat ng boobs at cheeks. Tapos maingay naman ang sinasaktang tao ni Nia at Kaya. Sinabi ni Sharfat na patayin na ng dalawa ang tao pero nakikipagtalo ang mga ito. Sinabi naman ni Must na dapat nilang maintindihan na mahina ang mga tao kaya huwag itong paglaruan ng mga kasama. Biglang sinabi ni Hardy na tumahimik sila at isang ibon ang nahulog. Saka din agad natakot ang mga kasama. Sinaway ng matanda ang mga mas bata na sinabing umayos. Kaya agad na tinuro ni Sharfat ang extra na alipin at wasak ang ulo nito at sira ang puno. Saka din inutusan ni Hardy ang kasama na gawin ang mga trabaho. Natatakot naman ang alipin na babae pero sinabi ni Sharfat na pwede na itong pumunta ng kwarto. Kaya agad itong umalis. Sinabi ni Hardy kay Sharfat na huwag kalimutan na huwag sayangin ang sperm sa mga tao. Dahil nasa kanilang mga elf ang dugo ng ilang mga sub-maestro kaya huwag itong madungisan ng ibang lahi. Kaya nagrason naman si Sharfat na naglalaro lang naman siya sa mga tao na babae at wala siyang balak anakan ang mga ito. Hinila naman ni Kaya at Nia ang bangkay ng patay na lalaki para alisin doon. Saka pa umalis si Hardy dahil may meeting daw sila sa palasyo. Isang gabi ay may tower na tumayo sa gitna ng kagubatan malapit sa mga elf. Itinayo pala ito ni Ellie. Nakita rin ito ng nagising na Sasha at naalala ang sulat ni Light sa kanya. Isang elf merchant ang may dalang mga batang tao para may benta at naglalakbay nang biglang makita ang isang Cerberus na lumabas sa gubat. Kaya ito kaagad na tumakbo at iniwan ng mga bata na nilapitan ng aso. Naging balita ito sa maraming mga elf at sa mga guild missions kaya inilagay ang misyon na pag-clear sa tower na biglang tumubo sa gubat. Naroon din ang mga bida na nakikihalubilo sa mga adventurers. Dalawang elf ang nakita si Nemumo at gusto nilang makaparty ito. Kaya tinawag nila ang atensyon ng babae at sinabing level 150 daw sila. Iwan na ni Nemumo ang mga mahinang kasama at sumama sa kanila. Pero sinabi ng babae na hindi niya kailangan ng iba maliban kay Light. Sinabi din ni Light na mahalagang miyembro ng party nila si Nemumo kaya naging masaya ang babae. Pero nagalit ang mga elf na ayaw pakinggan si Light at balak pang saktan ng bida. Kaya ginamitan sila ni Light ng kidlat at napa-atres ang mga ito na nagulat. Saka din umalis ang mga bida na kasama ang pagpapapansin sa plano nila. Sa gubat naman ay isang batang babae ang ginagawa ng mga elf na aso nila para maging patibong sa mga halimaw kung may makita man sila. Ginagamit daw nila ang mga ito para may oras na tumakbo kung sakali mang may danger. Natamba ang napagod na bata pero pinatayo ito ng nagalit na elf. Nang mapansin ang tumulong laway sa kamay niya. Saka din kaagad na kinagat ng isang monster dog ang ulo niya at dead on the spot nakita ng mga kasama.
Hindi na nakagalaw ang mga kasama nito nang kainin din ang buntot ng Kamira. Natatakot ang batang babae dahil sa malaking halimaw. Pero nang maamoy nitong tao ang bata ay umalis ito kaagad. May dumating na mga punk kaya inakala ng bata na malas pa rin niya. Pero binuhusan siya ng mga ito ng healing potion kaya nawala ang pagod niya at mga sugat sa katawan. Saka pa nagtanong ang mga ito kung gusto niya ng tubig. Nag-report ang mga siga na tauhan din pala ng mga generals ng bida na sina Ellie at Aoyuki na nasa tower. Kinokontrol pala ni Aoyuki ang mga halimaw na ikinalat nila sa paligid at wala naman daw nagiging problema ayon kay Aoyuki. Inakala ni Ellie na baka magkakaroon ng problema sa ipinapagawa sa kanila ni Light doon at balak niyang magplano ng alternatibong plano. Pero sinabi ni Aoyuki na hindi na kailangan basta gawin lang nila ang trabaho na sinabi ni Light. Hindi magkatugma ang isip ng dalawa kaya naunang hinamon ni Aoyuki si Ellie na papatayin daw ito kapag matigas ang ulo. At gusto din nilang malaman kung anong mangyayari kapag dalawang malakas na nila lang ang maglaban. Nagpalabas silang pareho ng lakas pero natigil ito nang tawagan sila ng mga punk na sinabing mayroon ulit silang nailigtas na tao. At ipinakita ang ginawa nilang kampo ng mga tinipon nilang alipin ng mga elf. Nagpasalamat naman ang batang babae dahil sa pagligtas sa kanila ng mga punk. Dahil nakita ni Ellie na walang problema doon ay iniwan na niya si Aoyuki. Samantala ay nagkakaproblema si Sasha dahil gusto niyang puntahan si Light sa tower at mapatay ito. Ngunit nagkakaproblema siya dahil sa nakapaligid na level 1000 na nagbabantay sa tower. Naisip niyang matutulungan lang siya ng White Knight. Nagmeeting ang Chancellor at ni Hardy na captain ng White Knight kasama ng iba pa. Gusto ng Chancellor na puntahan ng White Knight ang tower na problema nila pero ayaw makinig ni Hardy dahil masyadong mahina daw ito para sa kanila. Pero nag-utos na ang reyna nila at sinabing nasa panig ng captain. Sinabi niyang hayaan na lang nila ang ibang monarch na mag-imbestiga sa misteryosong tower. At na-dismiss ang meeting. Kalaunan ay ipinakitang nanay pala ni Hardy ang reyna nila. Nagpasalamat si Hardy dahil sa pag-backup ng nanay sa kanya. Kaya patawa-tawa naman ang reyna na hindi papabayaan ang anak nitong lalaki. Wala daw magagawa ang chancellor nilang balak matanggal ang paghahari nila. Saka sinabi ng reyna na problema ang hatid ng tower. Naisip nila ang pagdating ng kanilang tinawag na Archfiend, isang hero na mabubuhay lamang sa lahi ng mga tao. Inaasahan nilang bago pa maipanganak ang Archfiend ay maubos na nila ang lahat ng mga tao. Pero sinabi ni Hardy na magagalit ang ibang mga lahi sa kanila. Malaki din ang pagkakataon na maging maestro ang Archfiend na darating. Kaya gagawin nila itong alay o di kaya ay papatayin ng maaga. Habang naglalakad ang mga bida sa isa pang kinaroroonan ng mga mixed breeds ay nakita nila ang dalawang elf na pinahiya noon ni Light at masama ang titig ng mga ito. Habang nag-uusap ay narinig ni Sasha ang boses ni Light kaya pinatigil niya ito. Agad na naghanda sina Nemumo at Gold pero sinabi ng bida na huwag silang kikilos. Lumapit si Sasha na sinabing tanggalin ni Light ang maskara nito. Nagrason ang bida pero wala daw paki ang elf na sinampal pa si Light kaya natanggal ang maskara nito. Ipinakitang bago malapitan ni Sasha si Light ay alam na ito ni Sasha. Pero hindi muna siya magpapakilala sa oras na iyon. Sinampal nga ni Sasha si Light na ipinakita ang mukha na bigla daw may peklat. Saka pa nagulat ang elf at nayaki na sinabing ibalik ng bida ang tapal sa tae na mukha. Naginawa naman ng bida at umalis ang elf. Nagpasalamat si Light sa hindi pagkarne ng mga kasama kay Sasha. Saka din sila naglakad patungo sa gubat. Sinusundan pala sila ng dalawang ekstrang mga elf na gustong makabawi. Tumakbo ang mga bida sa loob ng kagubatan na hinahabol ng dalawang elf. Kaya gumamit ang mga bida ng bilis at iniwan ang mga elf. Nang marating nila ang tamang murder spot ay tumigil sila at hinintay ang humabol na dalawang elf na pagod na elf bully. Sinabi ng mga ito na hindi makakatakas ang mga bida. Pero sumagot ang mga bida na dahil hinabol pa sila ay papatayin na ang mga bully. Natawa ang dalawang bully na papatayin daw ang mga tao doon. Subalit tinawag na ni Light ang isa pa nitong general. Lumabas sa likod ng mga elf si Mera na patawa-tawa. Kaya nagtaka ang mga elf. Hindi na nakagalaw ang mga ito nang bigla silang pulutin ni Mera gamit ng magkabila nitong kamay at kinain ng buo ang dalawang elf. Sinabi ni Mera na lasang tae daw ang mga ito pero para sa master na si Light ay kahit marami pang elf ay kakainin niya. Sinabi ni Gold na kahit kasama nila si Mera ay nakakakilabot pa rin ang paraan nito ng pagpatay. Pero sumagot itong hindi sila dapat matakot dahil magkakasama naman sila. Saka din dumating ang tatlo pang generals ni Light na sina Ice Heat, Jack at Suzo dala si Locke. Nagpasensya ang mga ito dahil na-late sila sa tagpuan nila ng kanilang master. Pinagsasalita ni Ice Heat si Suzo pero nahihiya ang babae kaya si Locke na baril ang nagsalita. Dahil ayaw madiskubre ay kailangan maglakad ni Light kaya tinawag niya ang mga dumating para samahan siya. Sa daan ay nagkabatian sina Jack at Gold at casual silang nag-uusap. Nang casual lang din na sabihin ni Jack na naroon siya para samahan si Light. Kaya nagalit bigla ang mga babae na gustong katayin si Jack dahil sa pagsabi nito ng pangalan ni Light.
Sinabi ni Jack na magkakasama sila bilang isang grupo kaya hindi nila kailangan masyadong maging formal. Dahil nagiging malungkot din si Light kapag masyado silang formal. Magkakainitan sana sila pero sinabi ni Light na ayos lang sa kanya na tawagin siya sa first name ni Jack dahil sanay na siya dito. Kaya naging ayos ulit ang mga babae. Pinansin ni Light si Ice Hit na unang beses itong makitang naka-full battle gear. Kaya sinabi ng katulong na naglilinis lang kasi siya araw-araw at ngayon lang niya isinuot ang kanyang gloves. Tapos kinantsawan siya ni Meron na maghubad na lang pero nahihiya naman daw si Ice Hit sa boss. Kinakausap naman ni Suzu ang baril nitong si Locke. Nagtanong si Light kay Nemumo kung babae ba si Suzu. Pero hindi nila masabi. Pagkatapos ng paglalakad sa gubat ay nakarating na sila sa tower. At kaagad na sinalubong ang bida ng masayang sina Nazuna, Aoyuki at Ellie. Ipinaliwanag ni Ellie ang ginamit nitong teknik sa paggawa ng tower na iyon. At ipinakita pa ang pet na halimaw na ginagamit nila sa paglinis ng mga elf. Pagkatapos pa ay nagpunta sila ng trono ni Light kung saan siya umupo at lumuhad ang kanyang mga tauhan. Sinabi ni Ellie ang plano na ginawa sa kanilang paghihiganti kay Sasha. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na ikakasal si Sasha sa isang White Knight. Paasahin nila ang babae para mas maging masarapan ang paghihiganti ni Light. Gumawa si Ellie ng isang shadow clone na magpapatuloy sa pagpapanggap na Black Adventurer para palitan si Light sa pagpapa-level up habang naka-relax lang siya sa tower. At balak nilang mahuli ang lahat ng members ng White Knight na pride ng mga elf at makuha ang impormasyon sa mga ito kung ano ang maestro. Kaya masaya naman si Light na nagpasalamat sa genius na plano ni Ellie. Kasabay sa oras na iyon na kinokontrol ni Aoyuki ang mga beast nito para makarating si Sasha sa tower. Sa gubat ay naglalakad ang isang monster na tinataguan naman ni Sasha at ng mga kasama nitong elf na nasa gilid lang. Nang makita ni Sasha ang dragon na pinagbabantay ni Ellie ay hindi siya makapaniwala at sinabi sa mga kasama na aalis na sila. Sa isip ay kailangan niyang magpatulong sa White Knights. Nakikita pala sila ng mga bida gamit ang tagasilip ni Ellie. Saka sinabi sa mga kasama na hintayin nilang dalhin ni Sasha doon ang mga White Knights. At sa kanila susubukan ay laban ang mga malalakas na warriors ni Light. Nag-report si Sasha sa council ng White Knights at sinabi nito ang mga nakitang malalaking halimaw na Chimera. Sinabi pa nitong nakakita din siya ng isang dragon na nagbabantay sa gate ng tower na ikinagulat ng reyna ng mga elf. May mga naniwala at mayroon din hindi sa sinabi ni Sasha. Pero sinabi ng Chancellor na mayroon din siyang natanggap na report mula sa adventurer na doppelganger ni Light na kilala nilang Black Adventurer. Hindi daw nagsisinungaling si Sasha, sabi ng Chancellor, at kailangan ng kumilos ng White Knights. Dahil na pressure ay tumayo si Hardy na sinabing papangunahan niya ang pagpunta nila sa tower at pagpatay sa dragon na naroon at pag-iimbestiga dito. Saka din naglakad paalis na iniwan ng lahat. Nag-request si Sasha sa Chancellor na nais niyang sumama sa lakad ng White Knights. Kaagad namang pumayag ang Chancellor dahil balak na pala nitong kasama si Sasha sa misyon. Pero kailangan nitong gamitin ang isang malakas na gamit ng kanyang tatay para hindi maging pabigat sa White Knight sa misyon. At naintindihan naman ito ni Sasha dahil alam niyang mas mahina siya kumpara sa ibang members ng White Knight. Kaya pinuntahan nga niya ang tatay ng gabi ding iyon. Bago ng misyon ay nagtsismisan ng mga elf na nakasama lang si Sasha doon dahil sa impluensya ng Chancellor na kaibigan ng kanilang Vice Captain. Sa pagpunta ng mga elf sa tower ay kitang-kita sila ni Light gamit pa rin ng spy magic spell ni Ellie. Nanginginig ang kamay ni Light dahil hindi daw makapaghintay na makapaghiganti kay Sasha. Dahil sa mga marka na iniwan ni Sasha ay madali lang silang nakabalik sa kinaroroonan ng tower. Excited pa ang mga elf at namangha sila dahil sa laki ng tower. Patuloy naman na pinuri ni Mikhail si Sasha dahil sa ginawa nitong pag-guide sa kanila doon kaya masaya ang babae. Pinalabas ng mga bida ang kanilang mga malalaking aso na ang buntot ay may ulo at nakita ito ng mga elf. Sinabi ni Sharfat na hindi niya kayang mapatay lahat ng mga halimaw pero masasaktan ang mga ito. Pero sinabi ng kanilang captain na si Hardy na yung dragon ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at iwasan ng hindi importante na laban. At may mga inutusan pang adventurers ang mga ito na maging decoy. Kaya mayroong nagpaputok sa malayo na kaagad pinuntahan ng mga guard dogs na malalaki. Kaya naging clear ang paligid para sa White Knights. Sinabi ni Hardy ang plano nila na aatakehin ang tower para patayin ang dragon. At asahan nilang hindi lang nag-iisa ang monster doon kaya lakasan ng mga White Knights ang loob. Ginamit nito ang power na silent kaya nabalutan sila ng miasma ng katahimikan kaya namangha si Sasha sa tahimik na paligid na walang marinig kahit ang sariling tibok ng dibdib. Iyon daw ang skill ni Hardy the Silent. Mabilis silang tumakbo papasok sa loob ng tower na tahimik pa rin dahil sa power ni Hardy. Sinabi naman ni Ellie kay Light na oras na para sa paggalaw nila. Inihanda na daw ang mga pangpagana bago ng main menu. Kaya pagpasok ng mga elf sa tower ay agad silang nahuli sa teleportation circle na patibong para sa kanila. Kaya sila nagkahiwa-hiwalay pero magkasama pa rin sina Sasha at Mikhail. Magkasama naman sina Kaya at Nia na nagtataka kung anong nangyari. Nang sinalubong sila ni na Ice Hit at Mera na handa na daw bumusag ng itlog ng mga elf.
Sinabi ni Mera na kung pwede ay papatayin niya mag-isa ang mga elf. Pero sinabi ni Ice Hit na kahit mga daga kapag na-corner ng pusa ay kumakagat din ang mga ito. Nang marinig ng dalawang elf na tinuturing silang mahina ng dalawang kasama ni Light ay agad silang umatake ng espada sa dalawang umilag at ipinagyabang nilang mga sub-maestro sila. Saka pa daw mabilis ang mga ito na nagpatalon-talon at pinapaikutan ng dalawang generals ni Lyre na gusto nilang gawing laruan kalaunan. Ipinakita naman ng napabuntong hininga na Sharfat na sinalubong naman ni Suzu kasama ang baril nitong si Locke. Napalunok ang Babero nang makitang maganda si Suzu samantalang naasiwa naman si Suzu. Sumagot si Locke na hindi daw interesado si Suzu kay Sharfat lalo na at siya'y ito. Saka pa nagyabang ang baril na gagawin nilang pamunas si Sharfat. Pero sinabi ni Sharfat kay Suzu na imbes na maglaban sila ay bakit hindi na lang sila maglovang-lovang. Pero umismed si Suzu at sinabi ni Locke na hindi daw ito ang type ng babae. Nagtanong ang elf kung anong type ni Suzu at gagawin ng makakaya na maging ang lalaking iyon. Inilarawan ni Locke si Light na kinasaya ni Suzu. Pero nang sinabi ng baril na hanggang pangarap lang ito ng babae tulad mo sa crush mo ay ihinampas-hampas ni Suzu si Locke na nasaktan. Kaya napabuntong hininga si Sharfat na nagseryoso at sinabing mas gusto sana ng lovang-lovang pero dahil magkalaban sila ay tatapusin na ito. Nagpalabas ito ng invisible crossbow at inatake si Suzu na nag-backtumbling saka din kaagad bumawi ng baril na sinangga ni Sharfat. Kaya napahanga ang elf sa galing ni Suzu. Balik kina Ice Hit at Mera ay patuloy lang sa pagpapaikot sina Nia at Kaeya sa paligid nila at naglabas pa ang mga ito ng wind power na umatake. Lumabas ang mga ito sa likod nila na muling umatake pero umilag sila habang nag-uusap. At patuloy lang sa pagtalon-talon ng dalawang elf na naghihintay ng pagkakataon. Samantala sa labas ng tower ay isang adventurer ang tigok sana sa malaking aso pero iniligtas ito ng peke na Light. Kasama pa rin ito sina Gold at Nemumo. Sasaktan sana ni Nemumo ang aso pero lihim na pumagitna si Gold at ipinaalala na roleplay lang ang gagawin nila. Saka din kunwari tumakbo ang natakot na aso na hinabol nila. At napapanood pa rin ito ng bida na natutuwa sa pag-artista ni na Gold, Nemumo at ng aso dahil para daw itong bubble gang. Patuloy naman sa pagpapalipad ng kanilang mga wind cutter magic sina Nia at Kaeya na lumalabas-labas sa likod ng dalawang generals. At pailag-ilag lang ang dalawa na sinabing baka hindi din magtatagal ang dalawang elf sa ganong pag-atake. Kaya nagyabang ang dalawa na pumwesto at ipapakita daw ang mas malakas na pag-atake. Saka sila nagpalipad ng mga maraming wind blade attack at napilitan ng dalawa na umilag-ilag sa maraming lumipad na nakakasugat. Sinabayan ito ni Kaeya ng pagtapon ng blade at nataman ng katawan ni Mera na nasaktan. Nakaagad pang pinutol ni Kaeya ang isa nitong kamay. Pero pinulot lang ni Mera ang kamay at sinabi sa dalawang elf na walang nagkalat na dugo. Saka din kinain ng sariling kamay sa harapan ng dalawang elf na nabahala. At tumubong muli ang kamay niya. Kaya mas nabigla ang dalawang elf. Saka pa nagbago ang anyo ni Mera at ipinakita pa nitong kayang maputol ang ulo at gawin itong bola kung gusto. Ipinakilala ni Mera ang sarili na isang Chimera at level 7,777. Nagpakilala rin si Ice Hit na kapareho lang ng level ni Mera. Kaya hindi makapaniwala ang dalawang elf na inakalang mga scammers lang ang mga kaharap. Kaya sinisi ni Ice Hit si Mera dahil sa pagpapanggap na nasaktan kanina sa pag-atake ni Kaeya. Muling umatake ng mga wind blades sina Kaeya at Nia na nag-bounce lang palayo kina Ice Hit at Mera. Kaagad na parehong sinaksak ng dalawang kalaban ang mga bida pero walang talab ang kanilang mga blades. Sinabi ng dalawang generals na walang epekto ang lakas ng dalawa sa kanila. Kaya nagulat ang dalawang elf na napatakbo sa takot. Kaya patawa-tawa si Mera na muling ibinalik ang itsurang mukhang tao. Saka din ito inilabas ang mga may tusok na shield, na sinabayan ni Ice Hit ng pagpapalabas ng obvious na power na Ice Hit. Pailag-ilag naman at patakbo-takbo si Suzu mula sa pag-atake sa kanya ni Sharfat ng mga invisible nitong malalakas na palaso. Saka pa pinagsabay ng elf ang pag-atake at hindi na kailag ang babae na natamaan. Kaya inakala ni Sharfat na panalo na. Ngunit pagkahawi ng usok ay pinagpaglang ni Suzu ang nadumihan na damit nito. Napawaw pang lalo si Sharfat dahil sa lakas ni Suzu at gusto itong maging GF. Sinabi kasi nitong kalimutan na lang ni Suzu ang crush na si Light at siya ang mahalin. Kaya nagalit si Suzu na biglang nag-ilaw ang katawan at nandilat ang mata na gusto nang patayin si Sharfat. Samantala ay tumigil sa pagtakbo sina Kaeya at Nia dahil na-corner na sila sa pader ng tower. Tapos biglang naramdaman nila ang lakas ng init apoy na mula sa power ni Ice Hit. Nagusal ang mga ito ng magic spell at gumawa ng ice wall. Pero agad lang itong natunaw na parang ice cream na ibinulsa sa singit. Muli silang nagusal at gumawa ng ice wall pero natunaw lang ulit. Paulit-ulit nila itong ginagawa pero natutunaw lang ito kada lumalabas at kasabay na nasusunog na sila dahil sa lakas ng apoy ng pag-atake ni Mera at Ice Hit. Hanggang ipinakitang dilat ang mata ng dalawang elf na nasunog dahil sa malayong malakas na kapangyarihan ni Mera at Ice Hit.
Galit naman si Suzu na parang abusive na nagpaputok ng baril sa ere na iniipon ng mga bala sa ere. Sa kanito pinalipad ang mga bala sa kinaroroonan ng nagugulat na Shortfat na gustong humingi ng time first. Pero wala na siyang magawa kundi ang tumakbo at umilag dahil sa lakas ng mga bala ni Suzu. Sinubukan niyang dumpense gamit ng invisible arrows pero hindi niya kaya lahat. At nataman siya ng isang bala na winasak ang armas niya. Isa pang bala ang tumama sa ulo niya at nasaktan ng elf. Saka din siya naratrat ng sabay-sabay na bala at ang masaklap ay may taglay pang confusion effect ang bala ni Suzu. Samantala ay buhay pa si Nakaya at Nia pero mga lantang gulay na ang mga ito. Kaya naiinis si Ice Hit na hindi daw nila malalaman ang kanilang maximum na lakas kapag ganon. Pero sinabi ni Mera na at least may idea na sila kung paano ko-kontrolin ang power. Ibiniti ni Mera ang dalawang elf at sinabing umpisa pa lang ng tunay nilang paghihirap. Nagmakaawa ang dalawang elf. Pero sinabi ni Mera na hindi naawa ang mga ito sa mga tao nilang pinatay. Saka ipinakain ni Mera ang mga pangtusok nito at hinalungkat ang lamang loob ng dalawang elf na nasaktan. Dahil iyon daw ang utos sa kanila ni Light na parusahan ng ubod ng sakit. Ipinakita naman ng bagsak ng Shortfat na nakita ang paglapit ng galit pa rin na Suzu. Nagpatulong ang elf pero pinag-aapakan ito ni Suzu sa mukha at hindi sana titigil kung hindi lang ipinaalala ni Locke na huwag itong patayin. Saka naalala ni Suzu ang utos ni Light kaya nagsisi na sinubra ng pagbugbog kay Shortfat na naging tae na rin. Pinapanood din lang pala sila ni Light at ng dalawa pang chicks nito.